Angelica. Nandito na si Gabriel. Oh, bakit umiiyak ang sensei ko? May problema ka ba? Baka makatulong ako sa'yo. Wala ito. Huwag mo akong pansinin. Umiiyak ka ba dahil 2 araw na lang at ikakasal na tayong dalawa? Ramdam ko na hindi mo ako mahal, Angelica. Napipilitan ka lang dahil gusto niyong maisalba ang nalulugi niyong kumpanya. Ano? Ano ba sinasabi mo? Ano tingin mo sa akin? Hindi marunong mag-observe at makiramdam? Alam ko naman na kaya gusto mo lang akong pakasalan dahil sa pera. Gabriel! But don't worry. Hindi ako galit doon kasi in the first place, mahal naman kita eh. You know what? Handa ko namang ibigay sa iyong lahat. Money, luxury, you name it. Mahalin mo lang din ako, Angelica. Kahit napipilitan ka lang, napakasalan ako. Still, I will do my best para maging mabuting asawa sa'yo. Patutunayan ko sa lahat na mali sila ng iniisip sa akin. Gabriel, I'm sorry. Kahit siguro mag-pretend ka lang na mahal mo ko, okay na ako doon. Basta't huwag mo lang ipakita sa akin na umiiyak ka. Dahil hindi mo maitatagong totoo mong nararamdaman. Yes, masakit sa akin. Alam kong napipretend ka lang. Pero wala nang mas masakit pa sa akin yung lantaran mong ipinapakita ang pagka-disgusto mo sa akin. Miss Angelica, wag. Daniel! Daniel, saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Angelica. Susubukan ko siyang itakas uli. Ano pa yung pumasok sa utak mo? Gusto mo ba talaga mapahamak? Wala na akong pakialam kahit pa napatayin nila ako. Gusto ko lang na may balik sa akin si Angelica. Ate Sol, mahal na mahal ko siya. At hindi ko matatanggap na ikakasal siya sa lalaking yun. Wala ka nang magagawa. Mas mayaman siya at mas makapangyarihan si Gabriel Montenegro kesa sa'yo. Tandaan mo, mga dukha lamang tayo. Daniel, hindi pa naman huli ang lahat sa'yo eh. Makakakita ka pa ng babaeng higit pa kay Angelica. Hindi ate. Si Angelica lang ang gusto ko. Wala nang iba. Tumigil ka nga. Tanggapin mo nang hindi para sa'yo ang babaeng yun. Pakiusap. Huwag kang gumawa ng mga bagay na pagsisisihan mo sa bandang huli. Ayan, konting-konti na lang. Ayan! Ay, magandang-maganda na ang bride. Oh, Angelica, ang ganda mo. You look so virginal. Ay, wow, Tito Maito. Ang heavy ng virginal. Bakit? Totoo naman na isang magandang birhen ang aking anak. Sigurado ako. Pag-uusapan ka ng lahat mamaya. Correct. Uy, ay, Day, huwag kang iiyak. Masisira ang make-up ko sa iyo. Naku, Day, kontrolin mo yan. Anak, wag mo sabihin sa akin, nahaharap ka sa altar na ganyan. Dapat, masaya ka ngayong araw ng iyong kasal. Hindi ko makuha maging masaya. Oh, please, Angelica. Tama na yan. Huwag kang humarap sa mga bisita at sa groom mo ng ganyan.
Ilalagay mo ko at ang ating pamilya sa kahihiyan kapag hindi natuloy ngayong araw ang kasal niyo ni Gabriel. Okay, Angelica. Naiintindihan kita. Pero nandiyan na yan. Panindigan mo na. Isipin mo na para din ito sa iyong kinabukasan. Okay? Huwag ka nang umiyak. Angelica! Daniel! Daniel! Anong ginagawa mo dito? Baka makita ka ni Gabriel. Wala akong pakialam kahit paano makita niya ako rito. Ang totoo niyan, nasa labas ako ng simbahan kanina. Pinapanood ko kayong dalawa ni Gabriel habang ikinakasal. Alam mo ba? Sobrang sakit noon para sa akin. Gusto kong pigilan ang kasal ninyo. Kaso nagtimpi lang ako. Hindi lang ikaw ang nasasaktan. Ako rin. Ako rin, Daniel. Nasasaktan din ako. Kasi nagpakasal ako sa taong hindi ko mahal. Kung hindi mo naman pala mahal yung si Gabriel, bakit nagpakasal ka pa rin sa kanya? Ang dami mong pagkakataon na umatras, pero hindi mo ginawa. I'm sorry, Daniel. Alam mo, kahit nakasal pa kayong dalawa, wala akong pakialam. Pwede pa rin kitang bawiin sa kanya. Angelica, tumakas na tayo Teka, dito. sandali. Hindi pwede, Daniel. Lilikha lang ng malaking gulo kapag sumama ako sa iyo ngayon. Eh, ano ang gagawin mo? Paninindigan mo na lang ang pagiging Mrs. Montenegro mo? Oo, Daniel. Kahit pa, labag yun sa kalooban ko. Angelica! Ah, Gabriel? Bakit ka nandito? Sinundan kita. Kasi gusto kong matiyak na pupunta ka nga ng restroom. Mukhang tama nga ako nang hinala sa'yo. Saka, bakit ka nakikipag-usap sa gate crosser na yan? Gabriel, bumalik na tayo sa loob. Baka kailangan na tayo. Ikaw, Daniel Splana, pwede ba tigilan mo ng asawa ko? Umalis ka na dito bago pa kita ipakaladkad sa mga gwardya. Sige na, Daniel, please. Umalis ka na. Bago pa magkagulo, please. Sige. Aalis ako. Best wishes sa inyong dalawa. Uy, ano ba yung ginagawa mo? Ngayon lang kita nakita nagwala ng ganyan. Ate Sol, hindi ako na ipaglaban ni Angelica. Ang buong akala ko mahal niya ako. Pero mas pinili pa rin yung pakasalan ng lalaking yun. Hindi ka talaga niya maipaglalaban kasi mas mahalaga sa kanya at sa pamilya niya ang pera at kayamanan. Kaya ikaw, tigilan mo na si Angelica kasi wala ka ng habol sa kanya. Pag-aari na siya ng iba. Ate Sol. Kung ako sa'yo, bumawi ka na lang sa ibang bagay. Pagtuunan mo ng pansin ng pag-aaral mo. O di kaya, maghanap ka ulit ng trabaho. Huwag kang panghinaan ng loob, okay? Kung meron mang nawala sa'yo, siguradong may darating na mas maganda sa buhay mo. Pero Ate Sol, Tama na. Huwag ka na magdamdam. Kaya mo yan. Makakalimutan mo rin si Angelica.
Angelica, alam mo ba, matagal kong pinangarap na makasama ka ngayong gabi. Wala nang makakaagaw pa sa'yo dahil asawa na kita. Angelica, gumalaw-galaw ka naman. Hanang mo natin ngayon eh. Dapat malambing ka sa akin. Sorry, Gabriel. Wala akong sumod. Gusto ko muna magpahinga. Hindi. Magsisiping tayo ngayon sa ayaw mo at sa gusto. Sandali, Gabriel. Maaaring asawa mo ko. Pero hindi mo pag-aari ang katawan ko. Kapag sinabi kong pagod ako, pagod ako. At kapag sinabi kong ayoko makipag-sex sa'yo, ayoko! Kapag sinabi kong magsisiping tayo ngayon, magsisiping tayo, ha? Gabriel, mabitiwan mo. Nasasaktan ako. Nasasaktan ako. Ha? Huwag ka nang pumalag sa akin. Ha? Masasarapan ka rin sa gagawin gusto mo. Na-excite ako ngayon lalo na't virgin ka pa. Huwag kang mag-alala. Dahan-dahanin ko para huwag kang masaktan. Ito na. Yan, maruwag ko. Ito na, Angelica. Mahal ko. Sandali. Hindi ka na birhen? Ano? Sumagot ka. Oo, Gabriel. Natatandaan ko. Ilang beses ko ring hiningi sa yung pagkababae mo. Pero nagmatigas ka pa sa akin noon. Yung pala, ibibigay mo lang sa ibang lalaki. Sinong lalaki yun? Sinong lalaking sinukuan mo? Sino? Si Daniel! Siya ang nakauna sa akin! Siya? Hayop ka. Hayop ka, baba! Tama! Nasasaktan na ako. Parang mo na. Hindi ako maaawa sa isang katulad mo. Hayop ka rin, ano? Malandig! Oh, saan ka pupunta? Ha? Saan ka pupunta? Manda sa akin si Daniel. Pagbabayarin ko siya sa ginawa niya. Pagbabayaran yung mga hayop kayo! Carlos, ba't bigla kang bumalik? Akala ko isang buwan ka doon sa Davao. Napospone po yung ilang charity works namin sa Mindanao. Especially sa Davao City. Kaya nagpasya muna akong umuwi nito. Kumusta naman po yung kasal ni na Gabriel at Angelica? Ayun. Ayos naman. Nakikasal din niya si Gabriel. Sana sa pamamagitan ni Angelica ay magbago na siya ng kanyang pag-uugali. Sana maging masaya po sila. Sayang, wala ka dun sa araw mismo ng kasal. Buti na rin na wala ako ron pa. Baka masira lamang ang araw ni Gabriel. Pero nagkausap na rin kami bagong araw ng kasal niya. Sinabi ko naman sa kanya na buo ang suporta ko sa kanya bilang susunod na CEO ng kumpanya natin kapag nag-retire na kayo. Gusto ko, anak, pag nagretiro na ako, sasama na lang ako sa iyo. I want to involve myself sa mga charity works para kahit paano, may magawa pa akong maganda sa pamayanan kahit na matanda na ako. Basta, Papa,
kung kinakailangan ni Gabriel. Hello? Angelica? Ikaw ba yan? Mama! Bakit ka umiiyak? Ano nangyari sa'yo? Binagbog ako ni Gabriel kagabi. Ha? Kasi nalaman niya, hindi na ako birhen. Ito po ang ginawa niya sa akin. Puno ng pasak. Alas mo ang katawan ko. Oh, Diyos ko! Walang yung Gabriel na yan. Anong karapatan niya para gawin yan sa'yo? Ma, ayoko na. Gusto ko na pong umalis dito. Kaso, bantay sarado po ako dito sa bahay. Huwag kang mag-alala. Hihingi kita ng tulong. Agagalitan ko rin ang Gabriel na yan. Tumanda siya sa akin. Hindi ko palalampasin ang ginawa niya sa'yo. Ma, hihintayin ko po kayo. Ito na bang simula ng kalbaryo ni Angelica? Siganap, Sikit Amor,